Noong Agosto taong 2021, si Zhao Wei, isa sa pinakasikat at pinakamakapangyarihang celebrity sa bansang China na may bilyong dolyar na negosyo, ay bigla na lang nawala sa internet sa loob ng wala pang 24 na oras. Wala ng mga balita tungkol sa kanya, wala ng mga kaso, at wala ring anumang opisyal na paliwanag kung ano ang nangyari sa kanya. Isa-isang binura ang kanyang mga klasikong palabas, inalis ang kanyang pangalan sa mga credits, at maging ang mga celebrity na dati niyang malalapit na kaibigan ay nagmamadaling putulin ang lahat ng ugnayan at koneksyon nila sa kanya. Pero hindi ito simpleng usapin ng masamang publicity o pagbagsak ng isang sikat na personalidad na gaya ng madalas nating makita sa Hollywood. Sa likod ng biglaan niyang pagkawala ay may mas malalim at mas nakakatakot na kwento tungkol sa 50 sa isang financial leverage, mga lihim na koneksyon sa politika, at mga kahinahinalang kasunduan kasama ang mga tech billionaire na sinasabing umabot hanggang sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Ano nga ba ang nagawa niya para mabura ang halos lahat ng bakas ng kanyang pag-iral sa loob lang ng isang magdamag? Ngayong araw ay samahan niyo akong himay-himayin ang nakakagulat na katotohanang sinubukan nilang ibaon sa limot. At para maintindihan natin kung paano naglaho sa loob lang ng isang gabi ang isa sa pinakamalalaking superstar sa Asia, kailangan nating balikan kung paano unti-unting nabuo ang kanyang kapangyarihan, kayamanan at mga koneksyon sa politika halos isang dekada bago pa iyon. Sa pagitan ng taong 2014 at 2015, si Zhao Wei na kilala ng milyong-milyong tao bilang bida ng klasikong television drama na My Fair Princess ay gumawa ng hakbang na bihirang gawin ng isang artista. Hindi na lang niya itinuring ang kanyang sarili bilang isang entertainer. Sa halip, nagsimula siyang ipwesto ang kanyang sarili bilang isang seryosong personalidad sa mundo ng negosyo at pamumuhunan kasama ang kanyang asawa na negosyanteng si Huang Yulong. Bumili si Zhao Wei ng halos 9% bahagi ng Alibaba Pictures na nagkakahalaga ng humigit kumulang 400 milyong dolyar. Dahil dito, naging direktang kasosyo niya sa negosyo ang tech billionaire na si Jack Ma, at ito isang hakbang na nagbukas ng pinto para makapasok siya sa pinakamataas na antas ng negosyo at impluwensyang pampulitika sa China. Ayon sa mga international observer at financial journalists, ang biglaang pagpasok ng napakalaking kapital na ito ay iniuugnay sa mga pribadong investment fund na may koneksyon umano sa mga makapangyarihang personalidad sa Zhejiang province. Dahil dito, sinasabing naging isang kilalang mukha si Zhao Wei sa paglipat ng napakalalaking halaga ng pribadong puhunan. Ang unang malaking bitak sa kanyang financial empire ay lumitaw noong bandang taong 2016 hanggang taong 2017 kasabay ng kontrobersyal na pagtatangkang bilhin ang Wanjia culture. Si Zhao Wei at ang kanyang asawa ay nagtayo ng isang shell company na tinawag na Longwei Media. Nagsimula ito na may kapital na 3 milyong yuan lamang. Sa pamamagitan ng maliit na kumpanyang iyon, sinubukan nilang isagawa ang isang hostile takeover ng Wangjia culture na nagkakahalaga ng 3 bilyong yuan. Nakadepende ang planong iyon sa isang napakataas na 50 sa isang financial leverage ratio na halos buong pinondohan gamit ang mga pautang mula sa bangko. Nang matunugan ng mga regulator ang delikadong plano na iyon, agad na bumagsak ang kasunduan na iyon. Dahil dito, mabilis na bumagsak ang presyo ng stock ng target ng kumpanya at libo-libong maliliit na investor ang nawalan ng kanilang mga puhunan. Dahil dito, kumilos ang China Securities Regulatory Commission at pinatawan sina Zhao Wei at ang kanyang asawa ng 5 taon ng pagbabawal sa stock market bukod pa sa multang 300,000 yuan bawat isa sa kanila. Para sa maraming ordinaryong mamamayan, tila napakagaan ng parusang iyon para sa isang mag-asawang may netong yaman na umaabot sa daan-daang milyong yuan.
Mas lalong kapansin-pansin na kahit na itala silang lumabag sa mga regulasyon sa negosyo, halos wala itong naging epekto sa entertainment career ni Zhao Wei. Sa loob kasi ng 4 na taon matapos ang desisyon noong taong 2017, patuloy siyang nakakakuha ng malalaking endorsement, naging hurado sa mga sikat na talent show at nagdirect pa ng mga pelikulang may malalaking budget na parabang hindi siya apektado ng anumang blacklist sa media. Pero habang tahimik ang lahat sa harap ng publiko, unti-unti namang minamasdan ng mga financial watchdog at iba't ibang grupo sa politika kung paano nagsisimulang magsanib ang mundo ng celebrity at ang masalimuot na mundo ng corporate finance. Natapos ang panahong iyon sa pagsisimula ng taong 2021 nang suportahan ni Zhao Wei ang isang sumisikat na batang aktor na si Zhang Zehan. Pinirmahan niya ito sa kanyang talent agency at tinulungan itong sumikat sa buong bansa sa pamamagitan ng isang matagumpay na historical drama. Ngunit noong Agosto taong 2021, biglang nasangkot si Zhang Zehan sa isang malaking kontrobersya matapos lumabas ang mga lumang larawan mula sa kanyang bakasyon. Makikita siya roon na nagpapakuha ng litrato malapit sa Yasukuni Shrine sa Tokyo at ito isang lugar na itinuturing na napakasensitibo dahil sa kaugnayan nito sa kasaysayan ng Japan noong panahon ng digmaan. Sa loob lamang ng 48 oras, isa-isang kinansela ang lahat ng kanyang endorsement, binura ang kanyang mga social media account at tuluyang natigil ang kanyang karera. Pero hindi lang sa batang aktor nagtapos ang galit ng publiko. Mabilis na nabaling ang atensyon ng mga tao sa babaeng namamahala sa kanyang karera at tumulong sa pag-angat niya. Dahil sa kontrobersyang kinasangkutan ng kanyang alaga, muling nabuhay ang mga naging issue ni Zhao Wei noon. Muling ibinalik ng mga tao ang isang insidente noong taong 2001 nang magsuot siya ng damit na may disenyo ng Japanese Military Rising Sun flag. Ang dating itinuturing na simpleng pagkakamali lamang niya sa fashion ay muli na namang inungkat at ginamit bilang sinasabing ebidensya ng kanyang kawalan ng katapatan sa ideolohiya. Dahil dito, marami ang nagsimulang magtanong kung bakit pinapayagan pa ring mangibabaw sa mga entertainment platform na may kaugnayan sa estado ang isang artistang may kasaysayan ng may paglabag sa negosyo, mga kontrobersiyang may kaugnayan sa politika, at napakalaking yaman na tila wala umanong sapat na kontrol. Ang hindi alam ng publiko noon, ang kampanya laban sa kanyang artist ay simula pa lamang ng mas malaking pangyayaring paparating. Unti-unti nang inaalis ang proteksyong matagal na nagbigay sa kanya ng impluwensya. Ito'y hudyat ng pagtatapos ng panahong ang mga pinakamalalaking celebrity ay pwedeng kumilos na parang hindi sila kayang galawin at kahit sa mundo ng negosyo at pananalapi. Pagsapit naman ng kalagitnaan ng Agosto taong 2021, umabot na sa matinding tensyon ang sitwasyong pampolitika at pang-ekonomiya sa Beijing. Nagsimula nang maglabas ng mga pahiwatig ang state media tungkol sa nalalapit na kampanya laban sa magulong fan culture, labis na pagpapakita ng kayamanan at ang hindi kontroladong paglawak ng pribadong kapital sa industriya ng media. At si Zhao Wei ang naging eksaktong nasa gitna ng lahat ng isyong iyon. Ang malalim niyang koneksyon sa mga tech giant, ang naging kasaysayan niya sa kontrobersya sa stock market at ang mga artistang hawak ng kanyang talent agency na nasangkot din sa mga issue ang dahilan kung bakit naging pangunahing target siya ng mas malawak na kampanya ng paglilinis sa sistema. Sa puntong ito ay handa na ang lahat, nabuo na ang plano at isang huling hakbang na lang ang kailangan sa likod ng mga saradong pintuan upang tuluyang pabagsakin ang pinakamakapangyarihang babaeng celebrity sa China. Noong gabi ng ika-26 ng Agosto taong 2021, isang tahimik ngunit planadong malawakang pagbura ang naganap sa internet ng China na hindi pa kailanman nasaksihan ng kahit na sino noon. Walang inilabas na utos ng korte, wala ring opisyal na pahayag o press release mula sa mga state regulator, pero sa loob lamang ng ilang oras, isa-isang binura si Zhao Wei sa digital na mundo.
Nakatanggap umano ng agarang internal directive ang malalaking streaming platform gaya ng iQIYI, Tencent Video at Youku upang alisin ang kanyang pangalan sa credits ng mga iconic niyang drama tulad ng My Fair Princess at Romance in the Rain. Hindi naman nagtagal, tuluyan ding inalis ang mga video o kaya naman ay hindi na lumalabas sa mga search result. Sa loob lamang ng 2 oras, binura rin ang kanyang opisyal na fan community na kilala bilang Super Topic sa Weibo. Kasunod nito ay nagmadali ring alisin ng malalaking luxury brand tulad ng Fendi ang lahat ng larawan at material na may kaugnayan sa kanya sa kanilang mga promotional channel. Ang mas lalong nakakatakot ay ang katahimikan ng mga opisyal na ahensya. Hindi tulad ng mga naunang kontrobersya na may kinalaman sa pag-iwas sa pagbabayad ng buwis o iba pang kasong legal, walang kahit isang ahensya ng gobyerno ang nagpaliwanag kung bakit bigla na lang trinato na parang hindi na umiiral ang isa sa pinakasikat na babaeng celebrity sa kanilang bansa. Mabilis ding kumalat ang takot sa mga maimpluwensyang personalidad sa Beijing at Shanghai. Dahil dito, marami sa kanyang malalapit na kaibigan sa industriya ang agad na nagsimulang protektahan ang kani-kanilang mga sarili. Tahimik na nag-login sa kanilang mga social media account ang matagal niyang kaibigang aktor na si Huang Xiaoming at aktres na si Zhang Zi upang burahin o itago ang mga lumang larawan at post na may kaugnayan kay Zhao Wei. Lalo pang nagpasiklab ng mga haka-haka ang biglaang pagdistansya ng kanyang malalapit na kaibigan. Umabot sa mahigit 1 bilyong views sa Weibo ang hashtag na nagtatanong kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Zhao Wei bago ito nagsimulang limitahan ng mga moderator. Habang lalo pang lumalawak ang pagkawala niya sa internet, nagsimula namang kumalat sa media sa ibang bansa ang iba't ibang mga chismis. Isa sa mga ito ang nagsasabing tumakas umano siya sakay ng kanyang pribadong jet patungo sa kanyang ubasan na Chateau Monlot sa Bordeaux. Ngunit hindi pala ito totoo dahil sa kakulangan ng mapagkakatiwalaang impormasyon, lalo lamang lumalala ang kalituhan. Ang bigla niyang pagkawala ay naging isang pandaigdigang misteryo na halos bawat bagong balita ay inaabangan ng mga taga-suporta niya at ng media. Sa gitna naman ng mga naglalabasang haka-haka sa buong mundo, may ilang kakaibang pangyayari sa social media na lalo pang nagpalabo sa tunay niyang kalagayan at kinaroroonan. Noong ika-29 ng Agosto taong 2021, 3 araw matapos ang malawakang pagbura sa kanya sa internet, may lumabas na bagong post sa personal Instagram account ni Zhao Wei. Naglalaman ito ng mga larawan ng isang manika, isang puno at malinaw na bughaw na kalangitan. Sa caption ay nagsulat siya ng isang mahiwagang mensahe tungkol sa pakikipagkwentuhan sa kanyang mga magulang at sa pakiramdam na parabang hindi siya kailanman tumanda. Nang mag-reply naman siya sa isang taga-suporta sa comments, sinabi niyang nasa Beijing siya kasama ang kanyang pamilya. Pero makalipas lamang ang 1 oras, misteryosong nawala ang buong post. Dahil dito, marami ang nagtalo kung sinusubukan ba niyang ipaalam na ligtas siya o kung mahigpit ng minomonitor at nililimitahan ng mga otoridad ang kanyang mga komunikasyon. Pagkaraan ng ilang linggo noong ika-12 ng Setyembre taong 2021, muli siyang pansamantalang nagpakita nang mag-iwan siya ng simpleng pagbati sa kaarawan sa Weibo page ng direktor na si Lemon Chao. Ngunit hindi rin nagtagal ay mabilis ding nawala ang komentong iyon. Dahil dito, marami ang naniwalang maging ang sino mang magpakita ng anumang koneksyon kay Zhao Wei ay agad na nag-aalis ng mga bakas nito sa internet upang maiwasan ang masusing pagsusuri mula sa mga otoridad. Sa likod ng malawakang kampanyang ito sa industriya ng kultura ay may mas malaking pangyayaring pampolitika na naganap ilang araw bago tuluyang mabura si Zhao Wei sa internet. Noong ika-21 ng Agosto taong 2021, inanunsyo ng pinakamataas na anti-corruption watchdog ng China ang isang malawakang investigasyon laban kay Zhou Jiangyong. Ito ay ang makapangyarihang Communist Party chief ng Hangzhou sa Zhejiang Province.
Si Zhou Jiangyong ang itinuturing na pangunahing personalidad sa rehiyong kinaroroonan ng punong himpilan ng tech giant na Alibaba at ng affiliate nitong Ant Group. Kalauna naman, sinampahan siya ng mga kasong may kaugnayan sa umano'y pagbibigay ng hindi tamang pabor sa mga pribadong business network. Hindi nagtagal, mabilis na pinagdugtong-dugtong ng mga investigador at political analyst ang mga pangyayari. Napansin nilang matagal nang may malalim na koneksyon sa pananalapi sina Zhao Wei at ang kanyang asawang si Huang Yulong kay Jack Ma at sa financial ecosystem ng Hangzhou. Mahirap baliwalain ang tiyempo ng mga pangyayari at wala pang isang linggo matapos mawala ng kapangyarihan si Zhou Jiangyong, bigla ring isinailalim sa blacklist si Zhao Wei. Dahil dito, marami ang naniniwalang hindi lang ito simpleng pagbabawal ng isang celebrity, kundi para sa iba, bahagi ito ng mas mataas na kampanyang naglalayong buwagin ang malalapit na ugnayan ng mga opisyal ng gobyerno at ng pribadong entertainment industry. Ang biglaang pagbagsak ni Zhao Wei ay naging malaking turning point para sa buong entertainment industry ng China. Kumalat din ang pangamba sa mga mayayamang celebrity at mga executive ng malalaking entertainment companies. Kaagad naman matapos siyang mawala sa publiko, dose-dose ng sikat na aktor, direktor at influencer ang nagmadaling ipasara sa legal na paraan ang kanilang mga personal na business studio at shell company sa iba't ibang tax haven sa loob ng China upang maiwasang mapasailalim sa regulatory audit. Sa pamamagitan ng mahigpit na aksyon laban sa isa sa pinakamalalaking pangalan sa industriya, malinaw na ipinakita ng Estado sa buong entertainment sector na hindi na sapat ang napakalaking yaman, pandaigdigang kasikatan o matataas na koneksyon sa politika upang maprotektahan ang sinuman mula sa kontrol ng pamahalaan. Habang papalapit ang pagtatapos ng taong 2021, nanatiling ganap na inalis si Zhao Wei sa mga pampublikong broadcast at commercial na advertisement. Kasabay nito ay tila tuluyan ding nagtapos ang panahong ang mga celebrity ay maaaring maging makapangyarihang personalidad sa mundo ng negosyo habang sila ay nasa likod ng kamera. Habang unti-unting humuhupa ang epekto ng malawakang pagbura sa kanya sa internet, nagsimula namang lumitaw ang totoong lawak ng pinsalang na idulot ng kanyang pagbagsak sa entertainment industry. Ang mga malalaking production company na naglaan ng daan-daang milyong yuan para sa mga proyektong pinagbibidahan ni Zhao Wei ay naharap sa napakalaking pagkalugi. Ang ilang high-budget television series na hindi pa naipapalabas ay tuluyan ng isinantabi. Samantala, ang ibang proyekto naman ay napilitang gumamit ng mamahaling artificial intelligence face-swapping technology upang palitan ang mukha ni Zhao Wei ng mga hindi gaanong kilalang artista. Pero hindi lang ang kanyang personalidad na pangalan ang naapektuhan, maging ang mga investor at media company na matagal nang umaasa sa kanyang kasikatan bilang pundasyon ng kanilang negosyo ay nakaranas din ng matinding dagok. Para naman sa estado ng China, ito mismo ang layunin ng kanilang naging hakbang. Sa pamamagitan ng pagtutok sa isang napaka-impluwensyang personalidad, muling naipakita ng mga regulatory body ang ganap na kontrol ng estado sa industriya ng kanilang kultura. Kasabay nito, nagpadala rin sila ng malinaw na babala sa mga pribadong investor na hindi na pahihintulutang impluwensyahan ng speculative capital ang direksyon ng pampublikong media. Sa kabila ng halos tuluyang pagkasira ng kanyang pampublikong karera, nananatili pa ring maraming tanong at hindi pagkakatugma sa legal na proseso ang pagkawala ni Zhao Wei. Hindi tulad ng ibang mga celebrity na nasangkot sa mga pampublikong paglilitis dahil sa pag-iwas sa pagbabayad ng buwis, paggamit ng iligal na droga o mga kasong sexual assault, wala ni isang korte o law enforcement agency sa China ang nagsampa ng formal na kasong kriminal laban sa kanya. Bukod dito, wala ring anumang opisyal na tanggapan ng gobyerno sa kanila ang naglabas ng nakasulat na paliwanag kung bakit inalis ang kanyang pangalan sa mga klasikong pelikula o kung bakit tuluyang binuwag ang kanyang presensya sa internet.
Sa pagitan naman ng taong 2024 at 2026, ilang ulit na naglabas ng utos ang mga korte sa China upang i-freeze ang kanyang mga equity share na nagkakahalaga ng 10-10 milyong yuan sa iba't ibang negosyo. Ngunit sa kabila nito, hindi siya kailanman isinailalim sa kustudiya o dinala sa isang formal na paglilitis. Ang kakaibang sitwasyong ito kung saan halos tuluyang nawalan ng espasyo ang isang tao sa publiko at sa komersyal na mundo, ngunit wala namang formal na kasong kriminal laban sa kanya, ay nananatiling isang malinaw na halimbawa kung paano na ipapatupad ang kapangyarihan ng mga regulator sa labas ng tradisyonal na proseso ng hudikatura. Sa likod naman ng kanyang financial empire, lumabas na mayroon palang maingat na planong ginawa si Zhao Wei upang maprotektahan ang malaking bahagi ng kanyang yaman higit kesa sa inakala ng publiko. Batay naman sa mga legal na dokumento at corporate registry update, tahimik niyang sinimulan ang proseso ng pakikipagdiborsyo sa kanyang asawang si Huang Yulong noong kalagitnaan ng taong 2021, ilang linggo bago nagsimula ang malawakang pagbura sa kanya sa internet. Sa pamamagitan ng muling pagsasaayos ng kanyang mga corporate holding, paglilipat ng pagmamay-ari ng mahalagang foreign asset at paglipat ng mga malaking bahagi ng kanyang kapital sa mga international trust bago siya isinailalim sa blacklist, nagawa niyang maprotektahan ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan mula sa mga utos ng pag-freeze sa loob ng bansa. Dahil dito, nanatiling buo ang kanyang mga ari-arian sa ibang bansa, kabilang ang kanyang multi-million-dollar luxury wine estate na Chateau Monlot sa Bordeaux, France, pati na rin ang kanyang mga real estate investment sa iba't ibang bahagi ng Europe at Southeast Asia. Dahil dito, habang unti-unting binuwag ng mga regulator ang kanyang mga negosyo sa loob ng China, nananatiling ligtas ang malalaking bahagi ng kanyang pangmatagalang yaman. Sa mga sumunod na taon matapos siyang mawala sa publiko, may ilang pagkakataong muling nasilayan si Zhao Wei. Ang mga ito ang nagsilbing bihirang patunay kung nasaan siya at na malaya siyang nakakakilos kahit nananatiling sarado ang lahat ng posibilidad na makabalik siya sa pampublikong buhay. Noong unang bahagi naman ng taong 2023, kasabay ng kanyang ika-47 kaarawan, sandaling kumalat sa internet ang isang audio recording kung saan nagpapasalamat siya sa kanyang mga tapat na taga-suporta. Ipinakita nito na namumuhay siyang tahimik at inilalaan ang kanyang oras sa mga personal na interes, kabilang ang pag-aaral ng Buddhism at pribadong paglalakbay. Kalaunan ay nakita rin siya sa mga paliparan sa Beijing at Shanghai. Nagpakita rin siya sa ilang pribadong alumni gathering noong unang bahagi ng taong 2026 na nagpapakitang malaya siyang nakakagalaw sa loob ng bansa at wala siyang kasamang pulis o anumang uri ng pagbabantay. Pero sa tuwing sinusubukan ng kanyang mga taga-suporta o maliliit na media outlet na alamin kung posible ba ang kanyang pagbabalik, mabilis na nililimitahan o inaalis ang mga naturang content sa mga social media platforms sa kanilang bansa. Dahil dito, mas lalong tumibay ang paniniwalang permanente na nga ang pagbabawal sa kanyang pampublikong pagkakakilanlan. Sa huli ay ang pagbagsak ni Zhao Wei ay hindi lamang isang kontrobersyal na kwento tungkol sa isang celebrity at hindi rin ito simpleng kaso ng isang artistang lumampas sa itinakdang hangganan. Isa itong mahalagang yugto sa makabagong kasaysayan ng ekonomiya ng China na naging hudyat ng pagtatapos ng panahong nagagamit ng mga cultural icon ang kanilang napakalaking kasikatan upang bumuo ng malalawak na financial network at mga koneksyon sa politika na halos walang regulasyon. Sa pamamagitan ng pagbura sa kanyang presensya sa media habang hinahayaang manatili ang kanyang personal na kalayaan, malinaw na ipinakita ng mga otoridad ang hangganan sa pagitan ng pribadong buhay at pampublikong impluwensya. Hanggang ngayon, nananatiling isa ang kwento ni Zhao Wei sa mga pinakanakakapanabik na misteryo sa modernong pop culture. Isa rin itong paalala kung gaano kabilis mabura ang isang superstar kapag nagsalpukan ang interes ng kasikatan, pribadong kapital at kapangyarihan ng estado. Ang pagbagsak ni Zhao Wei ay hindi lang basta isang celebrity scandal. Isa itong walang awang pagpapakita ng kapangyarihan
na tuluyang nagtapos sa panahon ng mga celebrity tycoon na halos hindi kayang galawin. Hanggang ngayon ay para siyang isang buhay na multo. Malaya siyang nakakalakad sa mga lansangan pero permanente nang hindi pinapayagang bumalik sa telebisyon o pelikula. Ang pinakamalaking tanong ay isa nga ba siyang financial manipulator na sangkot sa katiwalian o isa lamang siyang piyesang naisakripisyo sa malaking laban sa politika? At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay huwag mong kalimutang ilagay sa comment section ang iyong saloobin sa kasong tinalakay natin ngayon at isulat mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.